Hi mga kababayan, kung maangas, pasensya na po kayo, paumanhin po dahil hindi sa maangas ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay dahil sa pikon. Dahil pikon si Mamsi Smugs, yung pinakita ni Bumengo na naman dito si Maharlika, yung pinakita ni Maharlika na video kung saan paalis si Kuting saka si Smugs sa punta ng Vietnam, ay nasa gitna sila ng yung carpet, paharap yung video na pinakita sa atin ni Madam Maharlika. Pero sa ibang video na napanood ko, yung nasa likod yung camera. So nandito yung red carpet. Red carpet yan, nandito si Kuting, nandito si Smugs, nandun si Bersamin, saka sa gilid nandun si BP Inday. So palakad na yun yung dalawa, Tapos red carpet yan. Tapos doon sa camera, kung makikita, panoorin nyo sa ibang video, imbis na didiretso si Smugs, gusto niyang nakita niya si BP, gusto niya talagang ipakita na siya, napikon siya o galit or bastos or basta gumanon siya, gumanon siya. Kitang-kita muntik ng mata sa pilok si Mamsi Smugs. Dahil nga sa siguro pikon siguro to kaya dumiretso, pero wala, hindi nakatiis eh. Doon natin makikita mga kababayan kung maangas na itong si Mamsi nyo ay pinapakita niya sa buong mundo kung kung sino siya talaga, kung sino siya talaga. Walang kadiplomasya, walang katikitikir sa sarili, basta ko. Dahil alam na natin dahil nga sa galit na galit si Mamsi Smugs dahil sa nangyari sa Davao noong isang gabi, So ayun mas lala akong natawa nung mapinggan ko si Maharlika, Maharlika natin. Sasalitaan ulit ito si Mamsi Smugs. So kawawa dito si Smugs, kasi pambihira, you're a first lady at yung action mo pinapakita mo sa buong mata ng sangsinukob ay kawalang respeto sa sarili. Okay lang sana kung si Duterte mismo yung nandun sa gilid. Hindi, si VP Sara yun eh. So, meron tayong natawag na protocol, natatawa lang ako, pasensya na ako, natatawa kasi ako kasi nakita ko kasi lahat yung angulo ng video sa ibang mga video. Hindi yung nasa harapan, yung nasa likod. Talaga muntik ng dumiretso doon si Lisa Smugs sa left side. Okay? So, kitang-kita natin dito na sobrang pinapakita lang talaga ni Mamsi Smugs na nasaktan siya. So, ayun. Panoorin natin si Maharlika dahil meron pa siyang sinabi patungkol kay Mamsi Smugs. Go. Okay, kagabi bago tayo after natin matapos mag-vlog, may tumawag sa akin na puting ahas from Vietnam. Nagwawala o winawarla ni Lisa Smugs na naman si Kuting Jr. Kaya under desire talaga. Bakit niya winarla? Bakit niya binoljak? Bakit si Lisa nagsisigaw-sigaw na naman sa Vietnam? Bakit? Kasi mga palangga, noong send-off ceremony, ayan, di ba, kinamayan ni Kuting si Inday Sara. Nakita niyo yun? Nagtitrending ngayon yun Kinamayan ni Kuting. Ito, papakita natin uli. Ayan Ayan. Nakita nyo? So, di ba, hindi, ang ginawa, dahil si Lisa Smugs ay sobrang pikon na pikon dahil doon sa nangyari sa Davao Rally at hindi niya maitatago talaga ang kanyang pagiging insecure at ang kanyang pagiging pikon. May mga nagsasabi na hindi daw plastic si Lisa Smugs. Akala nyo lang na hindi siya plastic. Pero sobrang plastic sa lahat ng pinaka-plastic. So yung event na yan, yung send-off ceremony na yan, ay galit na galit ang buwaka ng Genemes na babaeng butod. Okay? Kasi na-miss ko kanina hindi ko nabanggit Ang babaeng butod mudlo, di ba? At putot, dun sa ginawa ni Bongbong, ni Kuting, sa pagkamay kay Inday Sara. So protocol yan Alam ka naman, kung hindi gagawin ni Kuting yun, iba na. Baka, hindi na sila natuloy sa hindi na sila natuloy sa Vietnam. Baka hinila na siya ni Inday. Joke lang. So,
Pagsakay nila sa eroplano, nagwawala na si Lisa Smugs. Paano nagwawala? Gilit na galit siya ayon sa ating puting asa nakasakay dun sa eroplano na hindi niya pinapansin si Kuting. O, di ba? Naloka na naman si Lisa. Baka lahat ng nakasakay sa eroplano o lahat na nasa Vietnam ngayon, mga palangga, baka mamaya, pagdududahan na naman at tanggalin lahat. Okay? So, yun yung kwento. So, from that send-off, okay, hindi sila nagpansinan sa loob. Ayon sa ating puting as, galit na galit si Lisa, si Lisa kung bakit kinamayan si Inday. Okay? So, inaawat siya ni Kuting na mag-behave. Pero talagang talagang ginayupak ang pag-uugali. So, eto na. Pagdating nila sa Vietnam, okay, mga palangga, di ba, syempre, sasalubungin sila mga drama-drama. So, ganun pa rin, plastikan pa rin sila ni Kuting. Eto na. Pagdating sa hotel nila, ayon sa ating bonggang-bonggang puting ahas, ay nanjombag na naman si Lisa Smugs, nag-hysterical mga palangga, nagwala at sinasabing, what? Bakit kinamayan mo si Sara Duterte? Ang sabi ni Kuting ay kailangan niyang gawin kasi protocol yon. Alam mo naman, kailangan nating sa politics, ganyan-ganyan. So galit na galit at nagwawala si Lisa Smugs. Imagine niyo kung gaano kapikon yung jutang ginemes na yan. Ay, nako. Ngayon, habang sila ay nagmamasyal doon sa Vietnam at bilateral relation eklabush, pero ang totoo, ginojombag na naman si Kuting ni Lisa at inuutusan at pinapagalitan kung bakit nakipagkamay kay Inday Sara. A1 yan, ha? Ayan, Inday, alam mo na yan. Alam mo yan, Day. Ngayon, alam mo na, narinig mo na. Secure, kasi syempre, pretty girly naman talaga si Inday at si Smugs. Signan mo naman, parang kinusmot yung mukha niya ba? Parang corduroy, corduroy, o parang ampalaya, di ba? Di ba? Kung ano yung pait ng ampalaya, parang ganun din ang texture ng kanyang pagmumukha. Okay? Parang bata, di ba? So mga pakaibigan, dito nyo makikita na talagang dapat na kayong mag-speak up day. At doon sa mga nakarinig, okay, doon sa Vietnam, dahil hindi na, alam mo si Lisa, kapag ang utak mo ay niluluto na ng puro inggit, puro pagnanakaw, puro alak, puro pulburon. Sabi nga ni Spokes Roque, panood ko yung vlog niya nung kanina ba yun, tungkol doon sa pulburonic naman ni Kuting, hindi ka talaga makakapag-function ng tama. So kung hindi ka nakakapagpahinga, puyat ka, di ba? Talagang hindi, minsan bangag-bangag ka din. Ang importante lang, yung pagiging bangag mo ay dahil sa pagiging hardworking mo o pagtatrabaho mo, hindi dahil sa polboron. Kasi, kung hindi pikon si Lisa Smugs at hindi rin polboronic ang utak at nicotine na ang utak niya at puro jalak ang nasa laman ng coconut shell niya, di ba? Hindi siya mag-acting na ganun. Di ba? Hindi ka, kahit gaano pa kainis mo dun sa taong yon, di ba, maging aayos ka kasi napapanood ka hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng buong mundo. So kung ang mga international observer ang titingin dun sa ginawa niya, yun ay Thinking Pinoy. Kita ng madla ngayon kung ano yung asa ng amo mo. Kung gaano siya kahina, gaano siya kalamya sa mga ganyang mga sitwasyon. Pahiya dito ang First Lady. Kasi pinapakita niya na wala siyang wisdom. Paano ka maging mahusay na tao para hindi ka sabihing amoy bangkita or amoy palengke, no? Dapat attorney naman kayo. Alam niyo dapat. Pero ang ginawa niyo para kayong mas mababa pa sa hindi ko alam anong terms, pero parang pinakita niyo na parang nasa bangkita lang kayo. So ayan. Ano masabi ni Thinking Pinoy dito sa amo niya? isang pagiging
what? Bangketa. Di ba? May nag-comment dyan kanina. Pagiging kalye ang pag-uugali. Mabuti pa nga yung mga taong nasa kalye. Di ba? Matitino pa. Sabi ganon. Tulad sabi ko na nga sana napatid. Sabi ni Sunog Tabi. kayo kay Maharlika talaga. Sabi niya, sana napatid sa step ng pag-snub kay BP. So, ibig sabihin mga palangga, we have an incompetent administration. And sa pinagsama-sama nating mga sinasabi ng mga former leaders like Uno Duterte, like Attorney Vic, Glenn Chong, Spokes Roque, Kong Ungab at yung mga nagsalita doon at iba pang mga andyan yung mga magagaling din na mga yung mga speakers na hindi na natin maalala kung ano yung mga pangalan nila. Na ang ating gobyerno, ang administrasyon ni Kuting ay talagang pabagsak na sa kumunoy.